Hey, what's up? Welcome back din sa ating Child Eats Moms TV. Alright, sa tayo nagbabalik uli mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang balitang ating nakalap, no? Mangingisdang Pilipino, mga babayan, tinakbuhan po, no? Matapos po banggain ng barko na galing China ang kanilang bangka na pangisda, mga babayan, no? Tinakbuhan po yan mga babayan at nawawala pa po, no? Magpasa hanggang ngayon ang isang Pinoy, no? Isang Pinoy na mangingisda, magpasa hanggang ngayon ay nawawala pa po at ang dalawang barko po o dalawang bangka po, no, o emergency medical evacuation po mga babayan ng sundalo natin hinarang po, no, ng Chinese vessel diyan po sa West Philippine Sea. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at paki-like na rin po ang ating video ngayon. I-click na po ang like button dyan sa ibaba para mas ma-suggest ito ni YouTube at mas marami pong makapanood at malaman ng ating mga kababayan ang kabulastugang ginagawa po, no? Hindi lang po ng China Coast Guard mga kababayan, bagkos lahat na po ata ng barko ng China, no? Nambabangga na po dyan sa West Philippine Sea. Hindi na po ata tama to, yung mga ginagawa na to ng China, no? Alamin natin yan at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, wag na nating patagalin. Umpisa na natin to. Let's go. Nawawala ang isang mangingisdang Pilipino matapos banggain ang sinasakyan niyang bangka ng isang barkong galing umano sa China. Grabe, Sa gitna no? niyan, nagbabala ang National Task Force on the West Philippine Sea laban sa mga fake news at disinformation na ipinapakalat ng China. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi na po ata bago, no, yung mga disinformation ng China, mga babayan, no? Lagi pong ganyan ang kanilang mga ginagawa, no? Pagka meron pong ginagawang hakbang ang Pilipinas, mga babayan, naglalabas sila ng mga statement. Okay? At ang ginagawa nila puro disinformation. Alam nyo po ba na paging yung Philippine-Japan Defense Pact po kinastigo po, no, ng China, mga kababayan. At hindi na po bago yung mga ginagawa nilang disinformation, mga kababayan, para ma-justify yung kanilang illegal claim dyan po sa West Philippine Sea. Para ma-justify yung kanilang illegal 10-dash line, mga kababayan. Wala na pong bago sa ginagawa ng China. Paulit-ulit na lang po. Maging itong mga disinformation na to. Ito na lang ang natira sa fishing bangka ni Robert matapos banggain at iwan sa isang commercial ship. Sa impormasyong nakuha ni Senador Francis Tolentino, mula umano sa China ang barkong bumangga sa bangka. No? Ang isang dambuhalang barko ng China, ang pangalan ay Yang Fu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng Eto mga kababayan, no? Binangga yung maliit na bangka ng Pilipino. Ang kakatwira na naman yan for sure, mga kababayan, hindi po nila nakita. Yan po palagi ang kanilang katwiran, mga kababayan. Imposibleng hindi mo makita yan, no? Dahil yung mga mangingisda na yan, yung mga bangka na yan, kahit sa gabi, may mga ilaw po yan, no? Imposibleng hindi nila makita yan. Diba? Merong bantay yan Yung mga barko na yan, may tao yan doon sa kanilang barko na nakikita malayo pa lang, no, kung meron bang nakaharang sa kanilang harapan. Imposibleng hindi nila nakita itong bangka na to kahit gabi, no? Posibleng yan po, mga kababayan, ay sinadya po ng barko ng China. Sinadya nilang banggain itong bangka ng mangingisdang Pilipino. Diba? So yan po, mga kababayan, ay malinaw, no? Malinaw po na ang ginagawa hindi lang po ng China Coast Guard, hindi lang po ng PLA Navy, pagkos paging itong mga barko ng China, no, ganyan na po ang kanilang ginagawa. 'Di ba? Dapat po siguro hindi na sila pinadadaan diyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. 'Di ba? Dahil grabe na
Grabe na, sumusobra na yung kanilang ginagawa. Maging yung mamamayan nila, no? Ganyan na yung ginagawa sa atin. Hindi na ata tama yan. Ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea, lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda. Ang masaklap, Hindi niya sinaklolohan din yung ating mangingisda, tumakas na siya dire-diretso. So identified naman siya, malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi Coast Guard nila, hindi militia. sa impormasyon ng Philippine Coast Guard, nangyari raw ito noong July 3, 2024, mahigit 60 nautical miles mula sa Sampaloc Point sa Subic, Zambales. Grabe, no? 60 nautical mile lang, no? Hanggang dyan sa Zambales. No? Napakalapit niyan, mga kababayan. Sakay daw ng bangka ang magkapatid na Robert at Jose Mondoñedo. Nawawala si Jose habang nakaligtas si Robert na 3 araw kumapit sa kanilang payaw o yung palutang na pang-akit ng isda bago siya na-rescue ng isa pang bangka. Pinaghahanap pa rin ngayon ang nawawalang mangingisda. Sa gitna nito, pumalag naman ang Philippine Navy sa ulat ng Global Times, ang state-owned newspaper ng China, na dapat dyan. raw alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal Nako. na dahilan umano ng pagkasira ng kalikasan doon. Sabi ng Navy, kasaysayan na rin daw ang makapagsasabi na ang China ang sumira sa kalikasan sa West Philippine Sea. We have to go back to history and check how they reclaimed their current bases in Mischief Reef, Johnson Reef, and the other reclaimed areas. Tama. They Totoo destroy yun. the environment. Ang National Task Force in the West Philippine Sea naman, sinabing walang katotohanan at panglilihis lang ang sinasabing findings umano ng mga Chinese expert. Sabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya, ang China nga raw ang sumira ng mga coral sa Ayungin, gayon din sa pagkasira ng maritime environment na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Sa katunayan, sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, sinabing pinalala ng China ang dispute sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatayo ng artificial island sa Mischief Reef. Nagbabala ang NTFWPS sa publiko at sa international community sa mga fake news at disinformation na ipinapakalat ng China. Totoo yan, Sa no? ulat ng Asia Maritime Transparency Initiative of the Center for Strategic and International Studies, o MTCSIS, di bababa sa 4,500 na ektarya ng mga coral reef ang nasira dahil sa pagtatayo ng mga artificial islands ng China. Sa Maritime Research Survey ng UP Institute of Biology noong Marso, lumalabas na nasisira na raw ang mga case sa teritoryo ng Pagasa Island. Kunti na lang daw ang mga isda at corals doon. China ang tinuro ng Philippine Coast Guard na may kagagawan nito. Giit naman ng Philippine Navy, mananatili ang presensya ng gobyerno sa Ayungin. We will not give up that ship. It is an indication of the government stand. It is the mandate of the AFP to ensure the integrity of the national territory. Para sa Yan, mga kababayan, no? Hindi talaga ibibigay ng gobyerno yan. Yung BRP Sierra Madre. Hindi yan. No? Dahil pag yan ay pinakawalan natin, mga kababayan, mawawalan na tayo ng posisyon dyan. Sigurado, haharangan at babakuran na yan ng China. Yun lang po yung hinihintay nila eh. Diba? Mawala yung BRP Sierra Madre po dyan. Very strategic yung Ayungin Shoal. Very strategic yung pwesto ng BRP Sierra Madre. Kaya gusto nilang matanggal yan. No? Yan lang po talaga ang kanilang target po dyan, mga kababayan. Kaya nga ayaw nilang magdala ng ng mga building materials dyan. No? Para ma-renovate yung BRP Sierra Madre. Ang gusto kasi nila, mabulok po yan dyan. Tapos ngayon sasabihin nila na yung BRP Sierra Madre ang nakakasira sa kalikasan. Mas malawak, mga kababayan, ang nasira ng China dyan po sa South China Sea. Yung mga reclamation nila, yung mga coral reefs na namatay. Diba? Mga coral reefs na sinira. Ang pwede nilang gawin dyan, no, na nakikita ko, kinayod po yung mga corals na yan. No? Mawawala na ngayon ng tirahan yung mga isda. At after po noon, yan yung ginagawa nilang panambak. Pampatibay ng pundasyon. Yung mga corals na yan, mga babayan. Yung mga dead corals na yan. Okay? Tapos yung pinapalabas nila ngayon na Pilipinas ang nakasira o sumisira, no, sa environment dyan sa West Philippine Sea. Yan po yung mga disinformation na kanilang nilalabas, no? Pumunta tayo dito sa isang balita na kung saan 2 barko po ng
Pilipinas ang hinarang naman, no, ng Chinese vessels, mga kababayan, no. Ito ay during emergency medical evacuation. Panibagong pangaharas na naman po ito ng China, mga kababayan, no. Bago sa saksi, pati emergency medical evacuation ng Pilipinas para sa may sakit na sundalo ng BRP Sierra Madre, hinarang na mabarko ng China Coast Guard. Isang mangingisang Pinoy naman ang pinaghahanap matapos mabangga ang kanilang bangka ng barkong galing umano sa China. Saksi, si Marisol Abduraman. Pinalibutan at hinarangan ng nasa 4 na Chinese vessel ang 2 bangka ng Pilipinas. Nangyari yan itong linggo, July 7, habang nagsasagawa ng emergency medical evacuation ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ang operasyon ay para sa may sakit na sundalo na kaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Grabe, sa no? kabila ng aksyon ng China. Tapos kuyog na naman sila, oh. Diba? Kita ninyo, mga kababayan. Outnumbered tayo palagi, eh. Sa isang inflatable nila, ilan yan? 2, 4, 6, 8, 9, kasama yung driver. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam. No? Sa isang rubber boat, no? Inflatable boat nila. Ganon karami, mga kababayan. May mga speedboats pa sila. No? Yan po yung ginagawa ng China. Ganyan po yung pangaharas nila na ginagawa. Ina-outnumbered nila tayo. Yan yung ginagawa nila. Yan yung pinapakita nila, mga kababayan. Imagine ninyo, emergency medical evacuation po yan. Hinarang po nila. No? Matagumpay na nabigyan ng tulong medikal ang sundalo at ngayon ay nasa stable na ang kondisyon. Pinalaga naman ng Philippine Navy ang ulat ng state-owned newspaper ng China na Global Times. Sabi nito, dapat na raw alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na dahilan umano ng pagkasira ng kalikasan doon. Sabi ng Navy, kasaysayan na rin daw ang makapagsasabi na ang China ang sumira sa kalikasan sa West Philippine Sea. We have to go back to history and check how they reclaimed their current bases in Mischief Reef, Johnson Reef, and the other reclaimed areas. They destroy the environment. Git pa ng Philippine Navy, mananatili ang presensya ng gobyerno sa Ayungin. We will not give up that ship. It is an indication of the government stand. It is the mandate of the AFP to ensure the integrity of the national territory. Ang National Task Force on the West Philippine Sea naman, sinabing walang katotohanan at panglilihis lang ang sinasabing findings umano ng mga Chinese expert. Sabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya, ang China nga raw ang sumira ng mga coral sa Ayungin, gayon din sa pagkasira ng maritime environment na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Sa katunayan, sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, sinabing pinalala ng China ang dispute sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatayo ng artificial island sa Mischief Reef. Nagbabala ang NTFWPS sa publiko at sa international community sa mga fake news at disinformation na ipinakakalat ng China. Sa ulat naman ng Asia Maritime Transparency Initiative of the Center for Strategic and International Studies o MTCSIS, di bababa sa 4,500 na hektarya ng mga coral reef ang nasira dahil sa pagtatayo ng mga artificial islands ng China. Sa Maritime Research Survey ng UP Institute of Biology noong Marso, lumabas na nasisira na raw ang mga case sa teritoryo ng Pagasa Island. Konti na lang daw ang isda at corals doon. China ang tinuro ng Philippine Coast Guard na may kagagawan nito. Pinaghahanap naman ngayon ng isang mangingisda na nawala matapos umanong banggain ang kanilang bangka. Sa impormasyong nakuha ni Senator Francis Tolentino, mula umano sa China ang barkong bumangga sa bangka. Ang isang dambuhalang barko ng China, ang pangalan ay Yang Fu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea. Lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda. Ang masaklap, Hindi niya sinaklolohan din yung ating mangingisda. Tumakas na siya dire-diretso. So identified naman siya. Malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi Coast Guard nila, hindi militia. sa impormasyon ng Philippine Coast Guard, nangyari ito noong July 3, 2024, mahigit 60 nautical miles mula sa Sampaloc Point sa Subic, Zambales. Sakay daw ng bangka ang magkapatid na Robert at Jose Mondeñedo. Nawawala si Jose habang nakaligtas si Robert na 3 araw kumapit sa kanilang payaw o yung Grabe. palutang na pang-akit ng isda bago siya na-rescue ng isa pang bangka.
Para sa GMA Alright, saya mga kababayan, no? Anong masasabi ninyo sa mga balita na to, no? Sumosobra na ba talaga ang ginagawa ng mga Chinese? No, i-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe. Like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.